Okay, ito na naman ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gun Smith din naman. At yung mga naghanap sa akin, mga bago sa aking YouTube channel, huwag po ninyo akong hanapin sa Pilipinas. At huwag din ninyo tawagan yung GCash number ng aking anak, ng aking tresurera, sapagkat wala po akong pinagbibiling baril at hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo sa Pilipinas, sapagkat ako po 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Okay? At bago yan, bago ko kayo pasalamatan, ay gusto ko lang munang basahin ang kahilingan at katanungan na nagpakilalang si user. Ang sabi niya, Idol, paano po palitan yung spring ng kalabitan ng revolver 357? Itong mahirap sagutin. Hindi sinama ang brand. Hindi sinabi ko anong brand. Ang sabi pa niya, Sir, ano po ba ang papalitan pag ang kalabitan ay ayaw na bumalik pag kinakalabit? Okay, ay pag kinalabit yung revolver, yung trigger ayaw bumalik. So, bibigyan din natin ng linaw yan, although hindi naman niya sinabi yung brand ng baril. So, lahat na ng paraan na naalaman natin ay ating sasagutin. Okay, at bago yan, pasasalamatan ko lamang ang 34,200 na mga subscribers natin. 34,000 mahigit na tayo. Maraming salamat sa inyo at sa inyong panonood ng videos. Lalo tigit yung mga hindi nag-i-skip ng ads, sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan, mga anak ng single parents. Naisip ko po na ang aking kinikita sa YouTube ay itulong sa mga estudyante na gustong makapag-aral, na hirap sa buhay. Dahil lang sa wala na naman tayong pinapag-aral at sapat naman yung kinikita ko dito sa aming kumpanya. Okay, at papasalamatan ko lamang yung ating mga sponsor, yung mga nagpapadala sa atin, si Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, shout out sa iyo. At gayon din sa aking kaibigan dito sa Kuwait, si Architect Arnel Salvador. At ganoon din kay Boy Umay, kay Jubil Platoon. Yan ang ating mga sponsor. At nagtatanong sa ng GCash number si JC Antonio official. Ito yung ating GCash number. Pwede kayo magpadala dyan kung gusto ninyong tumulong. At doon sa mga tumulong na hindi nagpakilala, please pakilala kayo para mapasalamatan ko kayo. Ayan, at maraming salamat sa inyong lahat. Lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads. So, ang trigger return spring po ng mga revolver ay hindi pare-pareho. Kamukha nitong Smith & Wesson, ito yung may rebounds. Yan, ito yung rebounds niya. Pag kinakalabit natin yan, ayun, kung mapapansin niyo, ito ay gumagalaw. Yun ang tinutulak niya pabalik itong trigger. Yan, yan, ito yung rebounds. So, tanggalin natin para malaman natin. Ang pagtanggal niya na kukuha lamang tayo ng isang ganitong matulis at sisikwatin lang natin dito. Pero ito, sisikwatin natin dito kasi meron yan dito nakaharang na yung spring niya nasa loob. Ito yung housing niya, pero may spring yan sa loob. Pagkatapos yung spring na yon ay hinaharangan itong pin na to. Kaya yan ay may slot dyan. Ayan may slot makikita ninyo. Dahil para makapaglaro yung spring at para maka back and forth itong housing niya. So babaklasin lang natin ito. Sisikwatin lang natin dito. Itungo natin yung yan. Para makita. Mas maganda yata ibaba natin bababa lang natin para kitang-kita yan. Mas malinaw pag nakababa na ganyan. Baba na natin ito. Kahan niya. Okay, so itataas lang natin ito. Sisikwatin natin ito pag ganon. Pero ingatan ninyo yung spring, baka tumalsik. Hanap tayo ng medyo mahaba. Ito. Medyo mahaba ito. Sikwatin natin ito. Sikwatin natin pataas. Ingatan lang yung spring para hindi tumalsik. Ayan Kunti pa. Hawakan ninyo ng
iharang ninyo yung inyong daliri dito para pagka hindi siya tuluyan natatalsik. Ayun. Ayan, hindi siya tumalsik kasi yung nakaharang yung kamay ko. Ayun na yung spring niya. So ito yung tinatawag na rebounds. Okay, ito yung rebound spring niya. So kung mapapansin natin, papakita ko lang sa inyo. Yan. Pag itong spring na ito, siyempre itong spring na ito ay naputol na. So hihina na yan. O di kaya baka hindi na ito nakatama ito. Halimbawa naputol to, ito ay magmamalfunction na. So yun ang nagpapaano. At saka meron itong plunger. Papakita ko sa inyo. Ayun yung plunger niya. Yung plunger niya, may plunger yan na nakatutok dito. Nakatutok dito yung plunger niya. Dito sa butas na ito. Ayan o, makikita ninyo yung ano na yun. Yung plunger na yun, ito yun o. Mahirap na siyang tanggalin eh. Kasi pagka tinanggal natin, ito yung plunger niya o. May plunger siya dito sa loob. Ayan, ito, may plunger siya dito. Ayan o. Nakikita ninyo yung ano na yun. Yung pag naputol din yung plunger na yan, mahina na rin, magmamalfunction na rin yan. Yung plunger na yun, dapat dito sa butas nito, yung halo na yun, doon nakatapat yun. So, ganun siya. At ang pagkakabit naman yan, ay itatama lang natin na ganun. Yan, ganyan. Siguraduhin natin na nakaano siya. Yung plunger niya ay nakatapat din na ganon. Kailangan yung plunger niya ay okay, mas maganda kung tanggalin na muna natin itong kanyang hammer. Okay, mamaya na natin ito ikabit. Ito naman kanyang ito namang Taurus, itong Taurus, ito naman yung kanyang return spring. Wala siyang housing. Okay? Kung mapapansin niyo siya, ayan o, pag kinalabit ninyo, ito ay may spring yan at may plunger din yan na tumutulak dito. Okay, ang pagtanggal naman yan ay kukuha lang tayo ng isang dali Ang pagtanggal niyan ay tingnan natin kung matatanggal natin. Ayun. Ikakak ninyo. Pagkatapos ay ilawan natin para Kailangan lumabas yung butas niya. May butas siya dito. Sandali lang. Hindi tayo nakapaghanda. So, kukuha tayo ng maliit na pin. Yan. At isusuot natin doon sa butas dito sa dulo. Ayan o. May butas siya dito. Susutan ninyo ng wire. Yan na ganyan. Para makuha ninyo siya. Ayan o. Ayan. Pag hindi ninyo nilagyan ito, mahirap ikabit siya. Kasi lalaban yung spring. Ito yung plunger niya. Ito yung spring niya. So, pag naputol yung plunger at nasira na rin yung spring o humina na, hindi na rin siya babalik. So, ayan, ganyan lang pagtanggal niya. So, pag i-ano ninyo yan, at saka ito, minsan ito nawawala dun sa may butas siya dito. May tinatamaan siya dito sa loob. Dito, may tinatamaan siya. Pag umislide yan, pag nawala sa position, ay hindi na rin gagana yan. Hindi na rin siya babalik. So, yun ang nagpapabalik dyan.
So ang pagkabit niyan, ganun din lang, madali ang magkabit dahil nga nalagyan natin itong pin, itong ano niya. Ilalagay lang ninyo ng paganyan, babalik lang ninyo yan, ganyan. At sisiguraduhin lang ninyo yung dulo ay nakatama do sa kanyang halo. Ayan oh. Tapos pipress lang ninyo yung trigger at tatanggalin na ninyo itong nilagay natin ng pin. Ayan, nakaano na. Nakakabit na. So yan, yung paltik naman. Pagka ang spring ng trigger return ninyo ng ano ay ganito. Ano yung ginawa ko? Pagka ganito naman ang may ginawa ko kanina eh. Ito. Pagka ganito naman ang spring at dito nakalagay, paltik yan. Yan, pag ganyan naman ang nakita ninyong spring. Yan, pag ganyan. Yan, nakaganyan. Itong dulo na to ay para bang may ano ito, may sinasakyan siya dito. Nilagyan ito ng gatla dito. Nilagyan ng parang kanal dito. Para itong spring to ay sumakay doon. Yan, sumakay dyan. At yung spring na yan, ang nagtutulak pababa. Itutulak niya pababa ito. And at the same time, spring na rin siya ng hand. Spring na rin siya ng hand. At spring na rin siya ng... Ito ang kalimitan nagmamalfunction. Ito. Kasi ang mahina to eh. Pag humina na itong spring na to, ayun, hindi nababalik. Ito ang mga spring ng mga paltik. Okay? So ayan, makikita ninyo yung posisyon na yan. Ayan o, ayan o. Yan, nakaganyan siya. Nahawakan ko lang para di mahulog. Yan, ito yung mga paltik. Ito yung malimit na mahirap bumalik yung trigger. Ayan o, yan. Yan, posisyon yan. Yan, nandyan yan, tapos nakaganyan. Yan, tapos ito, may yung hand nilagyan nila ng kanal para sumakay itong spring na to. Pinitpit yung dulo, pinalapad para hindi matanggal. At yan ang nagtutulak dito, itinutulak niya ito pababa. Siyempre, pag tinulak niya ito pababa, ang tendency ng trigger ay babalik. Okay, so ayan. At 12 minutes na tayo. So sana nasagot ko yung katanungan ni user, pati sa paltik. Pag kayo ay magtatanong, sabihin niyo ang brand para maiksi lang tayo. Pero at least, Taurus at saka itong Smith & Wesson magkaiba. Although pareho ang function nila, pareho, may ano lang, may yung rebound spring lang ng ano ito, may housing lang sa Smith & Wesson. Pero pareho lang ang forma nila kung tutuusin. Nilagyan lang ng housing. Ito yung rebounds na tinatawag. So, ayan, sana may natutunan kayo sa akin. At maraming salamat sa inyong mga katanungan. Shout out sa aking adopted daughter na magaling nang gumawa ng baril. Yung kanyang revolver may double action at may single action na. Okay? Chinchin Gutierrez, shout out sa iyo. At sa mga taga OGP, One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter, sa panguna ni Hansel Evangelista, ang inyong gunsmith. Okay, at maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo at sasagutin natin sa abot ng ating malit na kalaman. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, gunsmith din naman. God bless us all. Thank you very much.